Good day mga kabonsai army. Andito na naman po tayo. Salut. Sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dahil sa mga nagdaang araw, may mga kalamidad na dumating sa ating buhay. Ayan. Ay naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan po. Ang for today's video po, magwo-workshop po tayo tatlong bonsai. Ang bonsai materials. Yan. Correction, hindi pa po yan bonsai kung hindi pa siya mukhang puno. Yan. Bonsai material. Yan. Yan po matatawag po natin. Yan. Ito po si Tugas. Tugas number 3 yata po siya. Yan. Malabo na. Tugas number 3. Ito yung maraming cut ang ginawa po natin para po sa mga bagong nanonood. May mga ano po tayo dyan. Yan na po siya ngayon. Ay, lapit natin. Ayan. O, pinagpuputol po natin. Yan o, naghihilom na po. Maganda po na. Ayan. Mga binawas natin. Binawas din po natin yan. Yan na, naghihilom na din po. Maganda po yung kanyang paghihilom. Yan. Tapos medyo may kalakihan na po siya. Itinira po natin yung pinaka apex po niya. Ito. Para mapataba pa po ito. Yan. Ngayon, medyo nagkaroon na po siya ng konting balance, konti pa lang, pero hindi pa balance. Pero kailangan na pong putulin na po siya para magkaroon ng tapering. Ayan po. Puputulin na po natin siya. Tugas po siya. Ayan, tugas Jensan sa mga bago po. Ito po yung dahon niya galing sa Mindanao. Ayan po siya. Putulin na po natin yung itaas na part. Pero ito pong itaas na part na to ay may, ayan po, ito po ang magiging new trunk. Ayan. Ito yung trunk nya. Tapos pinataba po natin to. Yan, siya yung naging new main trunk nung huli po natin yung win-workshop. Ngayon po, i-workshop uli po natin siya. Tapos etong sanga, siya yung magiging new main trunk. Magkakaroon ngayon siya ng tapering. Yan. Mataba. Papunta rito, mas payat na po siya. Pagdating dito, mas pumayat. Pagdating dito, mas payat uli siya. Tapos, itong matitira na to, pag ito naman ngayon siya ang tumaba, tapered na siya. Pag ganun. Habang umaangat, pumapayat yung trunk. Ayan. Puputulin na po natin siya. Ganyan munang putol. Yan. Hindi ko po isasagad muna dito. Kasi hindi pa siya ganun kalaki. Ito. Pero stable na po siya. Bakit siya stable? Masabi ko po. Kasi brown na yung kanyang sanga. Stable na po yan. Pag ito po ay tumaba na ng tumaba, saka po natin yan gagawa ng clean cut. Yan po. Ki-clean cut po natin siya para nagkaroon ng paliko-liko. Yan po yung isang concept ng ng clip and grow. Yung mapapaliko nyo kahit walang wire yung mga sanga. Yan po yung konsepto nun. Clip and grow.
paliko-liko mo siyang puputulin. Yung mga sanga natutubo, yun ang magiging ano niya, direksyon. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng yan. Yan po. Effective naman po, kaya kita-kita nyo yung kanyang paghihilom. Nanginghilom niya ay okay. Kaya effective po yan sa mga cuts. Ito ngayon ay patatabain muna natin. Yan. Patatabain po muna natin yun. Shoutout nga pala sa mga kabonsai army natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa atin. Maganda pa rin yung ating mga views sa Reels, sa Facebook, sa page, sa YouTube. Yan. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo. Yan. Yan. Atras. Yun. Tapos, ito rin ay ika-cutback na din po natin para magkaroon ng tapering din po. Ano, kung makita nyo, ito mataba na, nagkaroon siya ng branch dito. Ayan, yan na po yung gagamitin natin para mas lumiit, magkaroon ng tapering. Ayan. Saka na naman natin po ito iwa-wire pag lubos na siyang mataba. Ayan. Tapos ganun din po dito. Ayan. Ayan natin yung camera natin. Ayan. Ayan po. Branch din po. Puputulin ko naman din dito. Ayan. Ayan po siya. Dito naman. Ito naman po. Dito hindi nagkaroon ng sanga. Dito siya tinubuan ng sanga. Kaya dito naman po muna siya puputulin. Ayan. Pero kung sa darating na panahon magkaroon ng mas may sanga dito, doon natin po siya gagamitin kasi sobrang haba eh. Pero okay naman din siya. Ayan naman po siya. Ayan. Tapos dito naman sa baba, ganun din. Ayan. Ayan po. Ito po, pinataba po natin. Tapos nagkaroon siya ng sanga. Isa, dalawa. Puputulin po naman natin ngayon dito. Ayan. Ayan. Ito, ganun din. Ayan. Sumanga dito. Tapos nagkaroon ng sanga dito. Putol na naman. Ayan. Ayan po. Tapos ito, iwa-wire po muna natin. Saka, tatlo pala. Ito pala, tatlo pala yung sanga. Oh. Tatlo. Ayan. Ang gagamitin ko is dalawa lang. Ito sa magiging papunta ritong sanga. Itong sanga naman na to is mapupunta rito. Ito ay puputulin ko. Tatlo pala, hindi marunong magbilang. Yan. Yan, tanggalan natin. Yan. O wire po muna natin. Kuha muna ako ng wire. Ayan po, nalagyan na po natin ng wire. Itong wire na to, yan, magkakonekta. Isa lang. Isang wire lang. Ayan. Yung isa papupuntahin natin dito, yung isa papupuntahin natin doon. Para tumaba, mabilis tumaba. Ayan, pag ganun. Pag yan po i-wire nyo at nakapatagilid na ganun, may tataba siya pero medyo may kabagalan. Ito po ay medyo mabilis yan tataba.
Hindi ko nakalimutan ko pa yung scientifical explanation, pero meron scientific explanation po yan. Nakalimutan ko lang. Ayun na po yung ano natin. Medyo epekto ng sakit natin. Makakalimutin na tayo. Ayan. 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 Tapos, yung mga pinagkatan, lalagyan natin ng mga sticker yan. Hindi pa po yan clean cut. May sobra pa po yan. Yan, mga 1/4 inches, 1/4 inch. Yan. Pag naging ano na po yan, stable, super stable. Yan. Saka natin i-clean cut. Yan. Final cut. Yan. Pati itong mga nasa taas na to, yan, lalagyan din po natin. Ito po ay optional pero mas mainam na mayroon. Kung wala kayo, mas mura po ito, mas makakatipid kayo dito kaysa sa mga cut paste saka yung sa Elmer's glue. Medyo may kamahalan din po kasi yung Elmer's glue, pero kung katubas po nito, mas effective at mas mura. Mas makakamura. Yan. Tanggalin natin yung nasa kilikili na sanga. Yan. Unwanted branch yan. Pag dun tumubo sa kilikili na tinatawag. Yan po. Tapos na yung isa nating bonsai material workshop. Yan. Yan. Po siya. Ayan po, ito naman po yung pangalawa nating i-workshop. Isa po siyang Argao, Taiwan. Ayan, medyo may katabaan po siya. Ang project po natin dito parang semi-exposed roots, pero sumo lang siya. Mababang mataba. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Tapos para doon sa kaibigan natin, sa mga kaibigan natin, yan lang po yung dahon niya. Ayan. Ayan po. I-clean cut naman po natin to dito. Tapos set back dito. At putol din dito. Ayan. Umpisahan na po natin. Ayan. Ayan. Cut na po natin. Shout out sa mga kabonsai army natin, sa mga kagrupo namin po, at sa mga group na patuloy na nag-a-approve ng aking mga post. Maraming salamat sa inyo. Sabay-sabay tayo, sama-sama tayong matuto sa larangan ng pagbobonsai, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Yan, ito po ay para po ito sa tulong sa mga baguhan. Hindi po tulong sa mga masters. Yan. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan. Yan. Ito po ay tulong sa mga baguhan. Yan. Medyo may katagalan tayong nakapag-vlog ulit. May mga pagkakataon pong inabot tayo ng sunod-sunod na pagsubok sa buhay. Yan. Ayan po ang katotohanan, kaya tayo hindi nakapag-vlog. Sinubok po ang ating buhay. Pero sa awa ng Panginoon at sa gabay niya ay nakayanan po natin. Yan po ang kaibahan ng taong may Diyos, may pag may Diyos po tayo, yan, kung ano man yung pinaniniwalaan po natin, yan, kung may pinaniniwalaan tayong Diyos, ang kaibahan po natin sa iba, meron tayong pag-asa. Yan. May Diyos na tutulong sa atin pag umaabot tayo sa
mga pagsubok. Yan po kagandahan pag nag-ano tayo, nag-cut. Lilinisin po natin yung pinagputulan natin ng para clean cut. Pag clean cut po kasi mas mabilis siyang tumubo, bumalik, maghilom. Yan. Yan po yun. Yan. Maghihilom po yung balat niya. Yan. Natin siya ng stick weld. Yan. Puputulin na po natin siya ito para magpalabas tayo ng bagong magiging new trunk. Ito kasi ito yung main trunk nya to. Pag nagpalabas tayo dito ng sanga, yan, yun yung magiging new trunk at secondary second branch. Yun po yun. Aantay naman natin dito yun. Yan. Tapos ito ang gagawin natin dahil meron na siyang tumubo. Ito, yan po ang gagawin nating bagong main branch. Kung makikita nyo po ay medyo parang payat, para po mag-invite din ng growth dito. Yan. May purpose pa rin po yan. 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 Meron po yung kaprasong natira. Kaya para tapered, maganda yung tapered niya. Yan. Yan po. Tapos lalagyan natin ng pinagkatan para hindi mabulok. Yan. Tapos dito. Yan. Yan po. Diba? Nagpatubo tayo ng haba-haba, tagal-tagal. Tapos pinuto lang natin ni kapiraso lang ang ating gagamitin. Yan. Ayan na po siya. Ayan. Liit niya. Ayan po. Ito naman po ay red balete. Ayan. Kung napapansin nyo po, medyo maliliit na yung nagiging materialis po natin. Nagsiship tayo sa medyo maliit para madaling buhatin. Medyo masakit na din po yung likod natin pag tayo ay nagbubuhat. Kaya nagsiship na po ako sa dati po ko sa large saka extra large. Ayan naman po yung dahon niya. Madalas itong makita sa mga gilid ng ilog, pader. Yan, madalas po sila doon. Sa mga creek. Yan. Madali silang makita. Yan. Ito naman ay hindi iwa-wire. Puro cut back. Ano ba yung cut back? Set back. Ayan. Ang cut back po, yung pagpuputol lang ang gagawin natin. Hindi ko po yan iwa-wire. Yan. Para tapered siya. Yan. Baka po may magtanong, kanina ko pa po binabanggit yung tapered. Kailangan ba yung tapered sa bonsai? Una, may dalawa po akong kasagutan dyan. Una, hindi. Kung hindi mo ilalaban sa pagandahan. Siyempre, pagandahan sa hindi man competition, yung sa mga kaibigan, yan, para makita ng mga kaibigan mo. Kasi minsan yun yung nakagustuhan mo, tuwid na tuwid, walang tapered. At yun lang yung ibinigay ng materyales. Hindi na kailangan ng tapered. Yan. Pangalawa, kailangan yun para magandang tignan. At kung ilalaban mo siya sa mga competitions. Kasi isa yon sa mga rules
guidelines na tinitignan sa paggawa ng bonsai. Yung tapered, maganda ang tapering. Yan, katulad po niyan. Mataba, sumunod ay mas payat na siya. Pangatlo ay payat na. Yan, yan po yan. Mataba yung pinanggalingan, sumunod payat na. Ang susunod mas payat pa. Yan po. Yan po yung ibig sabihin ng tapered. At bakit siya kailangan? At bakit siya kasi maganda po siyang tignan. Pero kung ang materialis nyo po, halimbawa po katulad po ng iba, medyo lalo na po yung mga baguhan, yung mga hotdog na tinatawag, yung sobrang straight ng mga materyales, hindi naman po natin sila masisisi dahil yun po yung gusto nila. Yan. At minsan nanghihinayang pag yun ang nakikita natin ipinopost nila. Pangalawa, ang tignan naman natin, kasi meron po na obserban ko pag may nag-post, dalawang klase yung nagko-comment. Yung isa nang iinsulto, yung isa nagko-correct. Yan. Yan. Yung nagko-correct, ang masasabi ko doon ay mabuting kung paano siya mag-isip, itama yung mali. Mabuti yung intention niya. Pero yung isa na ang unang gagawin, iinsultuhin yung materyales ng nag-post, ganun po siya mag-isip. Ang unang pumapasok sa isip niya ay magsabi ng insulto, magsabi ng masama sa kanyang kapwa. Ganun po siya. Doon po natin makikilala ang isang tao kung paano siya mag-respond sa isang sitwasyon o sitwasyon. Yan. Ganun tayo ang klase ng tao. How we respond, kung paano tayo mag-respond sa mga nakikita natin. Yung i-correct ba natin, hahayaan natin o iinsultuhin natin ang ating kapwa. Pag una natin ginagawa ay mang-insulto ng kapwa, ganun tayo ang tao. Yun lang ang laman ng utak natin, mang-insulto ng kapwa. Doon lang tayo magaling. Pero kung ang layunin natin ay ikabubuti ng kapwa natin, hindi natin sila insultuhin. Itatama natin yung mali nilang ginagawa. Papayuhan natin sila. Unang-una, suggestion only yan. Ganyan po tayo. Ganyan po yung pangkaraniwan na tinuro sa atin ng mga nauna sa atin. Huwag mong sasabihin, yun ang tama agad. Yun. Ay, mali yan. Yan. Gagawan mo ng paraan sa paraan na hindi siya masasaktan. Sabi mo, suggestion only, brother. Yan. Magpapasintabi ka. Yan po. Kaya, yan. Tapered na siya. Kakaroon na siya ng tapered. Sa taas. Dahil kulang pa siya sa taba, papatabain pa po natin yan. Ito sa kili-kili tumubo. Yan. Pero yung iba, the rest, pwede na yan. Tapered na yan. Yan. Kaya kung nga pa... Nasa langit na ako? yung anak hindi anak ko makulit. Yan. Ayan po, makita nyo po, may mga root hairs. Isa pong paraan yan para magka-root hairs yung inyong mga materyales. Sa lilim nyo ilagay dun sa hindi nasisinaga ng araw. Epektibo po yan. Tutubuan po yan ng mga root hairs sa lilim. Medyo madilim. Medyo lang. Yan. Ayan po. Ayan. At lalagyan na din po natin siya na pakita ka na anak. Malaki na po yung anak ko na dating kasama ko sa pagbablog. Yan, makulit. Hi guys! Hi guys! Ayan. Hi guys! Yan. Yan po. Yan na po siya. Hi guys! Yan. Lalagyan na po natin ng pangganto. Pero, ang isang kagandahan po ng balite, meron siyang natural sealer. Yun po yung dakta niya. Natural sealer po yan. Kahit
Kaya kahit po yan hindi nyo lagyan. Lalo na itong mga balite na red picus, saka mga tiger bark, mga microcapa. Meron po silang natural sealant sa mga sanga nila. Pero ito dahil para pantulong. Yan po, lagayan natin sila. Kasi tag-ulan ngayon. Uy, nagbablog pa ako. Ayan. Nagmula lang po to sa materialis na to sa cuttings. Ayan. Sinugat-sugatan. Yan. Pinutol dito. Pinutol dito. At pinutol dito. Ayan. Ayan. Ang susunod na mga sangana ay patagilid. Yun na po yung iwa-wire natin. Yung mga na yun. Para magkaroon na siya ng canopy. Canopy ba? Basta. Yung ganon. Nakalatag na mga sanga. Yan. Tapos ito yung kanya magiging apex. Dito sa ibabaw na to. Ayan po. Ayan po. Tapos na po yung ating bonsai material workshop. Sana nawa po ay maging kapaki-pakinabang yung na-share ko sa inyo at maging inspiration sa inyo na patuloy na mag-alaga ng bonsai. Stress, po to talaga, napaka-epektibo po yan, stress reliever yan. Pangalawa, pag mayroon kayong mga greens, ibig sabihin po sa layman's term ay mga puno, halaman sa paligid nyo, nagpo-produce po yan ng oxygen. Nakakatulong para mapalamig ang kalikasan at paligid ng inyong lugar. Hinihingal po tayo. Ayan po. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Naway naging kapaki-pakinabang po ito. At katulad po din sa sinabi po kanina, yan, pag may mga dumadating tayong sakuna, ilapit natin yan sa Diyos, ipanalangin, at sa kanyang tamang oras, takdang oras, ibibigay niya yung kasagutan niya sa ating mga panalangin. Yan. Basta ibigay lang po natin yung ating lubos at buong pagtitiwala sa kanya. Yan. Kaya hanggang dito na lamang. Stay safe po sa ating lahat. God bless. Salute. Adios.